Palitan na si Ino ng kanyang amang si Attorney Constantino ay wala pa rin siyang pakialam. Naghahangad pa rin siya ng atensyon. Dito naman ay kukuhanin niya ang loob ng kanyang ina. Sinabi nito na para sa kanya ay gagawin niya ang lahat-lahat. Handa siyang makipagpatayan na lang-alang sa kanyang anak na si Ino. Kung kaya't wag na ang manong alalahanin ang kanyang amang si Attorney Constantino sapagkat napakataas lamang ng kanyang ekspektasyon. Siya kasi ang future at gusto niya na mas higitan pa nga ni Ino ang narating ng kanyang ama maging ang kanyang lolo. Kaya ganoon na lamang kagusto niya na maging maayos ang buhay nitong si Ino. Wala siyang kamalimalay na ang karap niyang si Ino ay iba na nga. Bukod sa baksagulero na nga itong si Ino ay masyado nga itong dominante. Bukod pa roon ay napapasama na nga ito sa barkada. Tama ang kutob nitong si Trixie kung saan isa na namang babae ang kanyang mabibiktima, ang kanyang jowa na lagi niyang kaharap. At ngayon ay tinatakot pa niya sapagkat gusto na ngang kumalas ang kanyang jowa. Hindi pa niya ito papayagan at tinatakot pa ito na ikakalat ang kanila. Parehas na nga itong si Ino. Wala na siya sa tamang landas na pariwaran na sila. Walang kamalay-malay si Lorena na kailangan na nga niyang ayusin at ituwid ang daan ng tinatahak ng kanyang anak. Bukod pa roon, tinatakot at tinitreat na nga niya ang kanyang girlfriend na gagawin niya ang lahat-lahat dito at susunod siya sa kung anong gusto nito. Kapag oras na magkipagkita ay susunod siya. Hindi pwede na bibiguin niya itong si Ino dahil panay ang pananakot niya rito. Dahil na rin sa may hawak siyang video na maaring ikapapahamak ng kanyang jowa. Alam kasi niya na pastor ang kanyang ama at ang ina niya ay isang principal kung kaya't malaking kahihiyan sa oras na kumalat nga ang sex scandal nilang dalawa. Roma ng husto ang babae. Nanginginig ito sa takot. Hindi niya alam kung sino ang kanyang naging jowa at ganun pala ito kasama. Tama pala ang sinabi. Tama ang nagpukpok sa ulo niya na itong si Trixie kung saan isa nga siyang demonyo. Nagkamali siya ng pinakasamahan. Gusto nang kumawala ng babae at nai-stress na siya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa relasyon niya kay Ino kung kaya't lalapit na siya sa kanyang kapatid at hihingi na rin ng tulong dito kay Attorney Maridet. Samantalang si Attorney Maridet naman ay nakita niya itong si Ino nang tela may kausap sa telepono at inaaway. At nang tanungin nga ni Attorney Merrick kung sino ang kausap niya kung ayos lang ba siya at bakit tela may inaaway siya sa telepono. Ngunit ipagkakaila ni Ino ang totoong nangyari. Understanding lang umano ang nangyari sa isang kaibigan niya. Ngunit kahit anong gawing takip ni Ino ay lalabas ang katotohanan sapagkat ang kapatid ng biktima ay pupunta nga sa firm ni Attorney Maridet. Sinabi nito na kailangan niya ng tulong mula sa kanila sapagkat isa sa kanilang intern ang nanggugulo sa kanyang kapatid. Dito nga ay nanginginig pa sa takot na umiiyak, humihingi ng tulong dito kay Attorney Mer. Nagtatanong siya kung sinong intern. Ito nga ay walang iba kundi itong si Ino.